Napakaganda ko noon sa paningin niya. Pero ngayon ay nagbago na. Lumalayo ang loob ko sa lahat ng pinagdaraanan ko sa kanya. Hindi ko alam kung deserve ko ba to. Meron kaming 2 anak ng partner ko at ang panganay namin ay hindi sa kanya naka-apelyido. Dahil hindi siya nagpakita sa akin nung nabuntis niya ako. Wala rin akong natatanggap na sustento sa kanya or sa pamilya niya. Sobrang gulo ng sitwasyon. Hanggang sa isang araw nakipag-ayos siya sa akin at nagsama kami ng maayos. Nung una doon kami nakatira sa magulang niya. Okay naman kami doon at mabait naman sila. Hanggang sa bumukod at doon na namin unti-unting nalaman ng mga ugali namin. Nagbi-business ang asawa ko noon at ako naman ay nakatoka sa panganay namin. Tag-ulan noon at tumawag siya sa akin para magtanong kung umuulan ba sa amin. Sobrang lakas ng ulan at hindi ko siya marinig dahil wala namang kisame yung tinitirhan namin. Pagdating niya agad niyang hinagi sa akin ang helmet at natamaan ako sa ulo nung time na yon. Yon ang kauna-unahan naming pagtatalo. Fast forward ay lumipat kami ng bahay ng asawa ko. At doon na nagsimulang malulong siya sa sugal at sa alak. Madalas kami magtalo kasi nga palaging nauubos yung kinikita niya. At lagi kaming nagbabatuhan ng masasakit na salita. Sinasabihan niya akong pakanta ako at ni kapitbahay ay ayaw niyang nakikipag-usap ako. At isang beses pa nga ay dinuraan niya ako sa mukha dahil lang sa ayaw ko siyang payagang umalis. Buntis ako nun sa pangalawa naming anak at 2 days siya doon sa pupuntahan nila. Buti na lang kasama ko that time yung nanay ko. Walang kibo pa rin ako at tiniis kong lahat ng mga sinabi at ginagawa niya kasi ayokong mawala ng tatay yung mga anak ko. Kahit na sobrang hirap ay pinilit kong iayos at binuo yung sarili ko para sa mga anak ko. Fast forward ay lumipat kami sa bahay ng magulang ko. Madalas ay kami lang mag-asawa dito dahil hindi naman palaging umuwi yung tatay ko. Malapit rin nga pala to sa mga kamag-anak niya kaya totally okay naman kami rito. Pero dito'y walang nagbago, ganun pa rin siya. Laging nag-iinom at umuwi lang siya kung kailan lang sila natatapos. Hanggang sa nayaya ang mister ko dun sa kamag-anak niya nung inutusan ko siyang maghatid ng spaghetti. Pero hindi siya agad bumalik at nagsabi agad na mag-iinom sila. Nag-init ang ulo ko dahil pwede namang ipagpaliban na lang muna yun at marami akong gagawin. Kailangan ko ng tulong niya pero hindi niya ako pinapakinggan. Kaya hinayaan ko na lang siya. Isang araw ay nagtalo na naman kami dahil umungot ako sa kanya ng automatic na washing machine. Maayos naman ako nakikipag-usap sa kanya pero dahil ayaw niya nun, dahil sa mahal nga yun bigla niya akong pinagtaasan ng boses. Sinabihan niya ako na hindi ka na nahihiyang sabihin sa akin yan. Yan lang naman yung trabaho mo, ang mag-alaga at maglaba. Yung nanay ko nga ang daming ginagawa, hindi nga bumili niyan. Doon na ako napaisip na wala pala akong karapatang magreklamong pagod ako dahil yun lang naman daw yung trabaho ko. Isang gabi pa'y nasa inuman na naman siya kasama yung mga tito niya. Kaya dali-dali akong lumabas at kinuha ko yung pera niya sa bag. Kasi baka mapunta sa kung saan yung perang yon. Hindi ko na rin siya niyayang umuwi kasi alam ko naman na hindi niya gagawin yon. Pag uwi niya ng bahay ay galit na galit siya. Nasaktan na naman niya ako at inuntog niya ako sa sahig. Sobrang init ng pakiramdam ko noon dahil binagsak niya ako mula sa pagkakaupo ko at nagbitaw ng masasakit na salita. Fast forward ay dumating yung death anniversary ng lolo niya at hindi kami sumama ng mga anak niya. Dahil sa wala na akong gana na magkita pa kami ng nanay niya. Alam ko rin kasi na pinag-uusapan nila ako kapag wala ako. Ang usapan namin ay 9 PM ang uwi niya pero biglang nag-chat na mag-e-extend na naman doon. Nagalit ako at nagtalo kami. Pero ang sabi niya sa akin ay kakatok na lang daw siya at matulog na raw ako. Hindi ako pumayag kasi alam kong laging madaling araw siya umuuwi at ayoko ng ganon. At hindi rin naman ako makatulog nang hindi ko siya nakikita or katabi. Kasi iniisip ko palagi na kung ano yung mangyari sa kanya sa daan. Until nag-post ako sa Facebook at ang sabi ko ikaumay na. Wala akong minention kung sino or sinabihan ko basta lang ako nag-post. Pag uwi ng mister ko sa bahay ibigla niya akong sinabihan na hindi daw ako dapat nagpo-post ng ganon. Kasi pinag-uusapan daw nila ako doon at kahit ipinagtatanggol naman daw niya ako, hindi raw niya magawa sa ngayon dahil sa bunganga ko. Sinabihan niya ako ng mukha kong pera. At kung hindi lang daw dahil sa mga anak namin, talagang iniwanan na daw niya ako dahil sa bunganga ko. Sabi niya pa'y ako at sinabihan niya ako na ang sarap daw mang babae. Na kung tutuusin daw ay gusto niya akong palitan. Yung hindi raw kagaya ko. Sa mga sinabi niya hindi ako mapalagay kung aayusin ko pa ba ulit yung sarili ko. Noon sinasabihan niya ako na maganda at maganda raw ako sa patingin niya pero ngayon ay nagbago na. Lumalayo na yung loob ko sa lahat ng mga pinagdadaanan ko. Deserve ko ba lahat ng yon? Mali ba yung pagbubunga nga ako ngayon na dati ay walang kibo? Mamilan gusto ko ng payo para alam ko kung ano yung gagawin ko kasi lagpas na siya sa mga limits niya sa akin. Kailangan ko ng real talk niyo. Huwag nyo na lang basahin ng pangalan ko kasi baka makita ng binan ko at pag-usapan na naman ako. Letter sender Anonymous. Parang may mali na ikaw na yung nadedehado. Ikaw yung inaabuso. Tapos sinisisi mo yung sarili mo at ikaw pa yung magbabago. Alam mo once na nawala ang respeto sa'yo ng partner mo, kayang-kaya niyang gawin ang mga bagay kahit na ikadudurog mo. At wag mong kinakatwiran sa akin na ayaw mong mawala ng ama ang anak mo. Nagasgas na yan. Sa tingin mo ba kung ganyan ang trato ng asawa mo sa'yo, gugustuhin pa kaya ng mga anak mo na makasama yung tatay nila? Yung duraan ka sa muka, ipamukhang walang silbi ang gawain mo bilang ina. Walang karapatang mapagod, ipamukha sa'yo na kaya kang palitan. At isampal sa mukha mo na isa kang ibong mababa ang lipad. Bakit
tanga lang, hindi ka magising. Ganyan ba talaga ngayon na hindi kaya ng walang lalaki kahit physically, emotionally abused? Every woman doesn't deserve to be treated that way. Maawa ka sa sarili mo, hindi tayo ginawang babae para gawing panchimbag lang ng mga lalaki. Kasi kung ganyang klase rin naman ng lalaki ang paglalaanan mo ng buhay mo, abay mag-isip-isip ka, maawa ka sa sarili mo. Tapos ang ending yung mali mo yung nakikita mo at sinisisi mo yung sarili mo. Kahit ata pipe, magbubunga nga Yung bulag lalong didilim ang paningin pag ganyang klase ng lalaki ang ibibigay. Tanong ko sa'yo, worth it bang ilaban? Kasi ikaw lang yung makakasagot niyan. Mami, kayang-kaya mong sagutin ang tanong ko kahit kaunting utak lang yung gamitin mo.